Ayan, 'di ba ho? Attorney Raquel Fortun. Sa 2028 mga kababayan, alam natin na talagang isa si VP Sara, si Inday Sara Duterte, sa talagang tatakbo sa pagka-presidente, mga bossing. Bakit Sir Mark, saan ka ba sa North America ngayon? Ayan. Sabi niya, mga bossing, yung Inday Sara ipagpapatuloy ang sinimulan nung tatay. Hindi ko na babasahin yan ha. Basahin nyo na lang po. Bakit gugustuhin mo yon? Yun po ang katanungan sa ating lahat, no? Sa mamamayang Pilipino ni Attorney Raquel Fortun, mga bossing. Kayo po, bago ko umpisahan ito, gugustuhin po ba natin iyon, mga kababayan? Na yung mananalo na presidente sa 2028 ipagpapatuloy yung mga nasimulan ni dating Pangulong Duterte. Sabi ni Janice Bailon, no comment, sabay takbo. Gugustuhin po ba natin yon, mga bossing? Habang nagko-komento po kayo dyan, babasahin ko yan, mga kababayan, bibigyan ko din ng comment ito. Kung iisipin natin, yung mga problema ho na nangyayari sa ating bansa, na nagaganap sa ating bansa, na dumagdag sa mga aaksyonan ni PBBM, sasabihin ko ho, naku, wag na, please. Yung sa West Philippine Sea pa lang, eto na nangyayari sa atin. Patuloy tayong binubuli. Dahil daw po doon sa gentleman's agreement, etc., etc. Oh, wag na po, mga kababayan. Kaya naman po ang ating presidente dyan, mga boss chief amo, sir, ay patuloy. Doktora Fortun pala. O yan. Patuloy po, mga kababayan, na rineresolba ng ating Pangulo. Ano ho? At mamaya may pag-uusapan tayo yung Parmali pa, mga kababayan. Honesto Pantalla, shout out sa iyo. Lolo ni mo, ano? Ano yan, Joel Daya, lolo ni mo. Sinong lolo? Si Spencer, kanina. Tawag mo pa lolo. Alam naman natin matanda na. Huwag nang tawaging lolo. Pero alam ko po ibig sabihin niya sa Bisaya. Minsan may pakonti-konti tayong alam mga kababayan. Ako ho, hindi na. Lalo pa ito na nakikita ho natin, mga kababayan, na yung mga nagiging problema ho, na yung mga kinakaharap po natin, okay na yun. No? Kailangan po natin ngayon, mga boss, chief, amo, sir, kumbaga, ang magpapatuloy nung ginagawa ni Bongbong Marcos. Sabi ni Eliza Bueno, nasan na ang ICC? Di nando sa kung saan yung opisina nila. Bayaran ka ba? Oo naman. Bayaran ako. Sa gym, 1 milyon nababayad sa akin buwan-buwan. Bakit tumabot ng 1 milyon? Hindi ka panipaniwala yon. Per oras ko, $200 times $70 times 70. 14,000 ang per ora ko. Okay na. Sa YouTube, wag na nating anahin yan. Nasagot ko na, binabayaran ako. Okay na ha? DDS, magtago na kayo. Philippines-China war in the making. Kabado ho yung mga yan. Diba? Ang kailangan ho natin, mga kababayan, yung magpapatuloy nung ginagawa ng ating presidente ngayon. No? Para naman sa ganon, mga boss, chief, amo, sir, hindi tayo magmukhang siso. Nagmumukha tayong siso Gloria pro China, kagaya na lang yung Gloria pro China, tapos biglang Noynoy, nilabanan yung China, tapos biglang Duterte. Nagmumukha, hindi nagtutuloy-tuloy ho, mga kababayan. Kailangan ang magtutuloy-tuloy po dyan, yung kung sino yung magtutuloy ng mga ginagawa ng administrasyon ho ngayon, mga kababayan. Natunton at nailuklok na ho natin yung tamang presidente. Huwag na ho nating hayaan
na bumalik na naman, no? Tapos itutuloy yung kay Duterte. O Diyos ko Lord. Kaya nga sabi ng mga kakamping, ano po, saludo kami sa presidente ngayon, sa pagtindig sa West Philippine Sea. Saludo kami sa Pangulo ngayon. Yung laban niya kontra droga, hindi yung tipo bang mayroong kailangan maka 200 kayo, ganito, ganyan. Syempre, yung mga kapulisan naman, tara, hulihin yan, kahit sino. O yan, tambay, hindi pa tayo kota. Tambay, mapayat, adikto. O yan, dampo din yan. O, di ba? Balita nga ho, di ba? Ilan yung nasabat doon sa Davao? Mga bossik? Ilan yung nasabat sa Davao? Ito si Mark Ramos, fake news naman, sabi ni Angel. Uy, grabe, ang ganda naman nung nung profile picture mo. Hotdog ng mautog. Hotdog ng mautog. Fake news ba yan? Sabi mga kababayan, sabi nung nag-comment, asan ba yun? Si Dark Angel. Etong si Mark Ramos, fake news naman. O ibig sabihin, naku, hindi nyo iboboto tong si Inday Sara Duterte. Ano? Kung fake news, ang ibig sabihin nun, hindi niya ipagpapatuloy yung sinimulan nung tatay. O paano yan? O. Di ba ang gustong-gusto nyo yung style Duterte na may mura? PI kayong lahat, sabay sisigawan kayo, Duterte! Duterte! O, paano yan? Kung fake news ito, hindi ipagpapatuloy ni Inday, wala. Magagalit yung mga DDS. Ang hina mong Bakit ang hina nyo, mga DDS? Anak ng tinapa. Yun na nga lang ang inaasahan ninyo. No? Na ikapapanalo ni Inday Sara Duterte. Na ituloy yung mga ginawa ni dating Pangulo. Tapos sasabihin mo hindi itutuloy o fake news. Ano na nangyari sa inyo? Wala na. Idagdag pa yung comment ni Papa Dudes, 37 nag-positive sa Davao employees. Kaya naman po si Baste, mas okay sa akin yung unity. Siguro kinakabahan na, Kinakabahan na sa susunod. Baka ako na ang kasunod dito Baka ako na yung baka ako na yung preventive suspension. No? Kakamping po ako. But I will support Apo PBBM. Betlung Romero. Sir, dapat hindi mo na tinype yan kasi lalong kakabahan ho yung mga yung mga Duterte supporters. Dapat hindi mo na i-comment yan. Kasi takot ho sila dyan, mga kababayan. Takot ho yung mga Duterte supporters. Sabihin nyo na, yung 31 million ho, bawasan mo ng 11 million yun. Yan laki na ng ibinawas ko. Tapos dadagdag sa 20 million na natira yung 15 million. 'Di ba? Dadagdag do sa natira yung 15 million, 35 million, di lalong nag-iyakan ho yung mga supporter ng DDS. Kagaya ni Joel Haya, balingbing ka pala. Saan banda? No? Ako nakilala ko si Duterte noong 2016. Nung nagsalita siya ng ipapalibing ko si Marcos Sr., na magaling si Marcos Sr. So sa madaling salita, nabudol ako, mga kababayan. Doon ko lang narinig at napakinggan o nakilala si Duterte. Pero ang mga Marcos, nakasuporta kami dati pa. Kaya nga, ang ginawa namin, binoto namin si Duterte. Dahil ang alam namin, mala Marcos din magpatakbo. So ano nangyari? Balingbing ba talaga? O nabudol? Ayan. Sabi ko sa inyo mga kababayan, yung mga ganyang mga komento ho, mga boss chief amo sir, ini-entertain ho natin dito yan. Ready tayong sumagot sa mga ganyan.
Pero subukan niyo po magkomento doon sa mga DDS vloggers, mga kababayan, na kapagka wala doon sa kanilang binabasa o wala doon sa kanilang, script, ay wala, ban kayo niyan o kaya sasagutin kayo, i-a-answer sa inyo niyan, ang mga sagot niyan malalayo ho, mga kababayan, yung mga pang-Mars. Ano po, o kaya sasagutin ka niyan ano, ad hominem, mga bossing. Yun naman ho talaga ang totoo, 'di ba? Yun naman ho talaga ang totoo, mga kababayan. Nakilala natin itong mga Duterte 2016. Kilala yan saan? Sa Davao lang. Oh, noong 2016, bumaba ng Maynila, nagsabi, magaling si Marcos Sr., nagsabi na ipalilibing ko si Marcos Sr., nagsabi na mag-jet ski ako papuntang West Philippine Sea. Ano nangyari ho ngayon lahat? Nasa na ho lahat ngayon yun? Di ho ba? Oh. Ang mga Marcos, kilala na natin. Ginamit nila yung mga Marcos para makilala sila. 'Di ba, mga kababayan? Sorry, yun ang katotohanan. 2015, Davao lang sila kilala, mga bossing. 2016, ayan, tumakbo. Ginamit ang mga Marcos, kung ano-anong mga magaganda ang sinabi, walang natupad. Sorry. Oh, paalam.